kapayapaan. Sa buhay ng tao, kung minsan may kaapihan, subalit huwag malumbay, amay nakatunghay. Bawat kaganapan, kanyang nasisilayan, walang malilihim, magpakailanman. Aba ka mang nilalang, kung siya'y ganap mong tuwirang, kinikilala at tinanggap sa iyong buhay. Anong kasiyahan na may dudulot sa iyo ng kapwa mo, na higit niyang may pagkakaloob sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa mga wala nang inaasahan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laging sinasabi o sa tuwin ay sinasambit, may Diyos na pinagmulan. Diyos na walang maliw kung magmahal, walang katapusan kung mag-alay. Diyos na walang katapusan, magdulot kanino man. Siyang tuwirang kagalingan ng kaluluwa at katawan sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa pangalang Hesukristong sinugo sa sanlibutan. Marami ang kaganapan na di mawawaan ng sinuman, na anak niyang hindi palubos ang pagkilala at pagtanggap. Subalit, sa patuloy na naghahanap, tuwirang nakasusumpong sa mga nabuksan ng pangunawa, tuwirang makakaunawa ng higit pa sa kaukulan. Kaya't halina mga minamahal, huwag niyong pagsawaan ang amay hanapin at kilalanin niyong tuwiran. Sa inyong paghahanap, patuloy siyang magpapakilala, patuloy siyang magpapadama. Sa inyong pagtanggap, patuloy niyo siyang apuhapin sa damdamin, kailanman ay hindi kayo pababayaan. Ano nga bang mabuting salita na hindi sa kanya nagmula? Ano ang mga talinghaga na hindi niya ibinigay upang matutunan na kaiba ang kanyang salita? Kaya't sa bawat anak niya na nagsusumakit, nagsusumikap, na siya'y kamtin at maging ganap sa kanyang pagkatao, tuwirang sinasambit sa pamamagitan ng Espiritu, mapalad kang anak. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyahana. 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 Mahirap gawin ang labag sa kalooban. Mahirap lunukin ang di mo nalalasahan. Mahirap tumupad kung masakit ang kalooban. Mahirap kung napipilitan lamang ang bawat nilalang sa pagtalima at pagsunod. Kaya't ang layon at nasa ng Ama, pagtanggap mo sa Kanya'y bukal sa puso mo, pagkilala mo'y tapat na totoo, upang tuwirang madama siya sa kaloob-looban ng kalooban mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ang sa akin tinuturan, mga minamahal, inyong pagnilayan. Sa unang panahon, ang mga paralitiko, mga patay ang katawang tinatawag ng tao. Mga pingkaw, mga bulag, may mga bingi, mga pipi, na sa pagsilang ay taglay na hanggang magsilakit magkagulang. Subalit nang dahil nga sa kahiwagaan at kapangyarihan ng Ama, ang lahat na yaon ay pinatotohanan na may magagawa siya. Kaya't kung paano siya gumawa noon, ngayon at kailanman, parehas lang ang gagawin niya. Hindi nababawasan,
hindi mababawasan at di mamamatay ang kanyang kapangyarihan. Sa tuwin ay nakalaan, handa siyang magbigay. Halina mga mahal, inyong pag-ukulan. Siya'y inyong damhin upang inyong maramdaman. Siya'y tuwirang sa inyo'y buhay na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano pa kaya ang gagawin niya para sa gayon ang lahat ng anak niya ay matutunang tanggapin siya? Kung magsusuri kayo, wala na. Lahat ay naibigay niya na. Kung magtatanto kayo, wala na. Lahat ay binahagi niya na. Kung pagninilayan nyo, lahat matututunan nyo sapagkat siyang katotohanan at buhay. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Patuloy lamang na pinalalago ang mga hinahasik na binhi upang huwag mga matay at patuloy na magsisibol. Kung saan man dako ang tao ay naroon din ang Ama. Walang pakli, walang maliw, siya'y nagbabantay. Kung ano ka mang uring nilalang, kilala ka niya. Sino ka man bilang anak niya, walang malilihim sa kanya. Ano man ang ginagawa mo, nasisilayan niya. Sumambit ka man sa bibig mo, maririnig niya. Magkaroon man naman ng isipan mo kung ano ang nakatala rito, mababasa niya. Ano man ang numukal na damdamin mo bilang pagkatao, tarok na tarok niya. Kaya't sino kang anak niya na di niya kilala? Sino kang anak niyang makapagtatatwa sa kanya? Sino kang anak niya na tatakwil niya? Kung tuwirang siya'y kikilalanin, tatanggapin at igagalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Lahat ng paraan dinatal mo sa mundo. Binahagi mong totoo, liwanag mo sa tao. Lakas ka at bisig na di mababakli, di mamamatay ang iyong gagawin kanino mang nilalang. Sandigan kang bato na walang katibagan, muog kat tanggulan ng mga naaapi. Ikaw ang tamang timbangan, tamang kahatulan, gawa mo'y kay inam na di napaparang. Kung sasaliksikin lamang ang iyong karunungan, ng bawat anak mo matututong ganap. Kung kakamtin lamang ang iyong kalooban, walang malulumbay, masisiphayo sa buong panahong nabubuhay. Kay buti mo, Ama ko, tunay na kay dakila mo. Walang tugot, walang humpay ka sa pagtupad sa sanlibutan. Dit manila nasisilayan, dili kaya'y natutunghayan ng matang taglay ng buong katawan. Patuloy kang sa kanila'y walang patid, walang humpay na paglingap kanino man. O aking Ama, patuloy kong sa iyo'y nilalagak sila, hinihiling ng kapatawaran at huwag pagsawaan. Bawat anak mong nabuhay sa sanlibutan, igawat mo't walang humpay, mo silang mahalin at dulutan ng pagmamahal. Nekaramaniyahan, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Kung natatanto nyo lamang at nararamdaman kung ano ang sa aking alay at sa katauhang sa inyo'y aking ibinigay. Kung papaano ang aking nararamdaman kapag ako'y nasisiyahan, nagagalak na lubusan sa mabuti niyong ginagawa.
mga anak sa lupa. At kung nababatid nyo lamang din naman kung paano ako nasasaktan sa bawat abang nilalang na ang kaapihay ginagawa ng kapwa niya nilalang. Bilang espiritu, kung kayo ay may pagkain din ako. Kung kayo'y may pandama rin ako. Kung kayo'y may ginagawa, higit akong may magagawa. Kung kayo'y nagmamahal, walang katapusan akong magmahal. Kaya't kung tuwirang ako'y dinudulutan nyo ng lumbay, di nyo man nasisilayan, nagpapagibik din naman. Kung ako'y inyong naalayan ng wagas nyong pagmamahal, di man ninyo nakikita, lugod na lugod ako habang kayo'y sinisilayan. Yan ang pawang katotohanan, mga anak ng Ama, na tuwirang sa akin hinandog at inalay niya. Sa pamamagitan ng kanyang espiritong inalaya ng katotohanan upang makalaya ang sinuman sa katotohanan kong taglay. Binigay ko at binahagi, pinagkaloob ko sa inyo. Pagkataong ginamit ko upang mawari-wari nyo, na kung walang gagamiting pagkatao sa mundo, anong mundong makikita na puno ng pagkakasala? Kaya't kay buti ng Ama, papurihan nyo sa tuwina. Kayong mga anak niyang patuloy na inaanyaya ang mabuti niyang aral, mabubuting salita niya na kinikintal, tinatatak, ganap sa inyong diwa. Manguna at maghari, lubos ay ang liwanag, upang kayo'y mga buksan, mapaghariang kayong tuwiran. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay po pa ang Diyos! Mga minamahal, kung batid nyo lang ang mundo nga lamang, sabi nga ng tao. Pag-aralan nyo nga po na mabuti. Kung ang ginapas na dayami, na palay, at nawala na ang dayami, sinunog na. Kapag hindi pa binungkal ang lupa, ay may susuhol pa na sangambuko. Ganyan din po ang tao. Kung patuloy lamang madidiligan, magbubunga at magbubunga siya. Kahit nakuha na ang unang bunga, sisibol muli siya. Kapag patuloy siyang dinidiligan, walang katapusang mamunga siya. Buhay po ba ang Diyos? Maudlot man ang pamumunga, matugot man pagdaka. Mga ilang araw o buwan siya, may susuhol na naman sa kanya. Kaya't kung patuloy lamang magpapadilig ang tao sa Espiritu ng Ama, ang mabuting bunga siyang aanihin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung ikaw ay nalulumbay, maaari kang aliwin. Mapagalak ng sayo'y tinanggap na tuwiran, na walang dilit iba ang sayo'y bumuhay, nagpahiram ng buhay, binigyan ng hininga at wakas ng buhay. Kaya't ang may pandinig, muli nakarinig. Naniniwala po ba kayong may impyerno?
Taas nga po ang kamay ng walang paniniwala. Wala ano? Naniniwala po ba kayong may kaharian ng langit? Mayroong kalwalhatian na buhay na walang hanggan? Alam po lahat ito ng tao na may kaisipan, ano? Subalit, nagagawa po ba ang kaparaanan para matunguhan mo ang kaharian ng langit? Na maliwanag na tinura ng Kristo. Huwag kayong mga lumbay, maliwanag na tinuran sa mga apostol na iniwan, mga lagad. Mauuna lamang ako sa inyo upang ipaghanda ko kayo ng silid na tatahanan nyo. Ibig sabihin, sadyang napakabuti po ng Ama. Nang dahil walang patutuo sa unang panahon, nang wala pa ang Kristo na may impyerno at may langit, ibinaba, isinugo ang anak na bugtong upang magpatutuong may kaharian, may langit, natatahanan ang panibagong buhay, yaon ay ang buhay na walang hanggan ng kaluluwang linisan sa kalupaan. Subalit ang mahirap pong maunawaan ng tao ay kung paano ang gagawin. At ang mahirap pong gawin ay kung paano susunod. Wala naman pong mahirap at wala pong mahirap gawin kapag gusto mo at nagmimithi kang magpakatotoo at magbago. Totoo po ba yun? Alam niyo po, lahat naman ng gagawing mabuti ay mahirap gawin kapag ayaw ng tao. Kahit ang gawaing pangtahanan, pag ayaw ng tao, tamad siya. Kahit anong turo ang gawin mo, parang ang purul-purul ng isip niya, ang hirap magtanda. Ginawa mo ng isang halimbawa kung saan nilalagay yung tsinelas na pang araw-araw, tsinelas na panlakad, tsinelas na pan bahay, ganun pa rin ang ginagawa. Sadya pong may taong makulit, mahirap putukin sa tama. Subalit alam niyo po, yung may gusto, mahirap man sa una, pinagsusumikapan niyang gawin, madali niyang natututunan. Tama po ba? Kung yung pag-aaral mo sa mga ginagawa sa bahay ay binibigyan mo ng pansin at binibigyan mo ng tuon, baga, magagawa mo. Ganun din po sa kabanalan. Mabibigyan mo ng tuon, mabibigyan mo ng pansin, magagawa mo rin ang magbagong buhay. Kaya lamang po marami pang dahilan ng tawa, no? Para bagang yung buhay ay siya may hawak. Para bagang yung buhay niya ay siya ang magtatakda kung kailan siya mamamatay. May sinasabi pa siyang bukas na lang ako magbabago, tsaka na lang ako gagawa, tsaka na lang ako magbabago. Hindi naman niya alam yung oras niya. Tama po ba? Kaya ang taong matalino, ano ang ginagawa? Sino daw po ang matatawag na matalinong tao? Nakatala po sa banal na aklat yan, yung mga nagbabasa ng Biblia. Yung taong pinaghahandaan niya ang kanyang kamatayan. Sapagkat yung kamatayan niya ay paghahanda niya sa bagong buhay, sa paglisan ng kanyang kaluluwa. Kaya iyon daw ang matatawag na matalinong nilalang. Hindi yung tinatawag na matalino ng Ama, yung nagpalawak ng mga kabuhayan sa lupa. Yaon ay kamangmangan sa pananaw niya, subalit sa kanyang pananaw bilang tao, matalino siya. Kaya magkaiba po ang pananaw ng Ama sa tao, di po ba? Maliwanag na totoo. Iba yung kanyang katwiran sa katwiran ng tao. Ang katwiran ng tao, mabubuhay ka ba eka ng walang pagkain? Mabubuhay ka ba eka ng walang pera? Ano naman ang sinabi ng Ama? Kung ang ibon ay pakampay-kampay lamang sa himpapawid, subalit malayang nabubuhay at kumakain, nabubuhay na humahapon sa kanyang pugad na nagpapahinga. Kaya, saan kaya lulugar ang tao? Ano po? Alin kaya susundin? Alam niyo po, yung taong totoo at nadama na ang Ama, ang susundin niya yung tama. Subalit yung taong hindi pa lubos, ang susundin niya yung sarili niya at nangangatwiran siya ng pansarili niya. Sinasabi niya, kilala ako ng Diyos. Kilala
Kilala ko ng Ama, alam niya yung ginagawa ko. Walang malilihim sa Kanya, tama. Lahat walang malilihim. Kaya alam niya yung totoong gawa at hindi totoong gawa. Kaya alam niyo po, mahirap makipagtalo. Mahirap makipanalo sa taong makasarili at marunong na totoo sa pangmundo. Subalit alam niyo po, napakagaan makipag-usap at napakadaling makipag-unawaan sa magkaisaang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, ibinibigay sa inyo, binubuhos ng Ama ang Espiritu Santo sa Kanyang paghahandog sa lahat. Pantay sa mga tatanggap, kikilala, unawa at makikipagtotoo. Sa mga walang pakikipagtotohanan, papitik-petik, sabi niya. Pwede siyang magpapitik-petik. Pwede siyang pakunwari ang pagtanggap. Hindi po yata tama yaon. Kaya basahin po natin, pakinggan ninyo ang katotohanan mula kay Mateo. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabubuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway ng naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ng mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Kung literal na babasahin ng tao at uunawain, ano kaya ang ibig sabihin noon, Eka? Mga minamahal, marami ang pagnanasa dito sa lupa. Marami ang mithiin ng tao. Subalit may pagnanasang pangsarili, pangkatauhang pagnanasa, hindi pagnanasa ng Ama. Kapag pagnanasa ng Ama, ang laman ng puso't isipan mo lagi sa tuwina na tinatawag na kabanalan at kabutihan. Kaya't wala ka nang inaadhika ng ano-ano pa. Kaya natatawag kang lukarit. Luka-luka. Iniiwan mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo sapagkat nasumpungan mo yung perlas, yung ginto na nahukay mo. Naalab laumbaga, sabi nga ng kasulatan, iiwanan mong lahat, pinagbiling lahat dahil dun sa nasumpungan na nakabaon na ginto. Ano ba yung ginto na yun? Yaw na yung gintong aral ng Ama. Gintong buhay na kaloob niya, na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, binubuhay ang iyong diwa, tinatanglawan ang iyong diwa upang ganap kang makaunawa sa larangan ng kabanalan at pawang kabutihan. Kaya sa araw-araw na ikaw ay namumuhay,
Hindi mo na masyadong binibigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay sa buhay mo, sapagkat kampante, kontento ka na ikaw ay nasisiyahan sa karampot at kakaunti, sa marami man at katamtaman. At patuloy mong nararamdaman ang pagkilos ng Ama sa buhay mo. Patuloy mong nakikilala siya kung paano siya kinikilala sa iyo bilang anak niya at kung paano mo siya kinikilala. Subalit, ito ang mahirap gawin, mga minamahal ko, sa bilang pagkatao. Walang makagagawa nito. Sinisigurado ko sa inyo tao, walang makagagawa ng ganito. Maliban ang Espiritu na gagawa sa pagkatao mo, yaong nasa sa katauhan mo, na tinanggap mo, na totoong nasumpungan mo at damang-dama mo, sapagkat ang nangunguna at naghahari ay ang Diyos sa iyo. Buhay ba ang Ama? Subalit gayon pa man ang ginagawa mo't pagnanasa, nang dahil mahal na mahal ka ng Ama, hindi naman nagaganap na pabayaan ka. Yaon ang tinatawag na nagkaroon ka ng kasiyahan, nagkakaroon ka ng kagalakan, ng kaligayahan, sapagkat sa ginagawa niya sa iyo, nakikita mo kung paano ang pagkilos niya sa buhay mo. At paano ito kakamtan? Kung ang bawat araw mo, isip mo ay nagtatalo, naglalaban sa puso mo. Hangarin ng puso mo'y magpakabuti. Hangarin ng isip mo'y maging makasanlibutan. Magaganap ba na magkaisa silang dalawa? Kung pagtatalunin ang sanlibutan at kabanalan ng isip at damdamin mong taglay. Kaya kailangan ang isa ay isang tabi mo at manaigang isa para mapagharian ka. Yaon ay ang totoong kabanalan sa tao. Buhay ba ang Ama? At pawang katotohanan ang tinuturan. Wala namang magsisilbing tanglaw sa buhay ng tao at para maging totoo at magpakatotoo, maliban ang Espiritu Santo. Kaya't kapag ang tao ay pinaghaharian ng Espiritu, naiiba siya, iniiba siya, iniba siya. Nino ng Diyos niya na totoong tinanggap, kinilalang ganap, at naghari sa kanyang buhay. Sapagkat patuloy siyang naghahasik ng mabubuting binhi. Subalit, sino ang nagbibigay pagkatalo? At sinong umaagaw, mga minamahal ko? Kaya nga't kapag nanaigang isip mo para sa layunin mong pangtao, matatalo ang pagkabanal na binahagi sa iyo ng Ama mo. Kaya't pawang katotohanan kung tuturan, marami ang nagsasabing, gusto kong magbago, subalit di magawa ko, sapagkat nananaig ang kanyang pagkatao. Subalit sa mga pinananaigayang mabuti pawa, gusto kong magbalik sa aking pagkatao, subalit ayaw ko nang maganap pang malisya ako. Yan ang katwiran naman ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, mapapalad ang mga pinagtibay ng dahil sa pakikipagtotohanan. Sapagkat daratalang takda, ang mga marurupok, mahihina at talusira, hambing sa damo, natitipunin at susunugin, at ang nagpakatotoo at tapat na naturingan, doon paroroon sa kaharian ng Ama. At pipiling siya na wala nang lumbay pa. Nekkarameneyahana. 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 Maliwanag na tinuran, wala nang wawasaking daigdig, subalit sasalain ang bawat nilalang. Kaya ang pananala ay sa takdang panahon ng kamatayan ng nilalang. Doon kahahatulan kung anong nararapat na sa iyo ay ibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos?
mo ay nagnilay. Totoong-totoo po, walang makasusunod sa kabanalan kung ganang sarili mo lamang. Totoong-totoo po, magsasawa kang gumawa ng kabutihan kung pagkatao mo lamang ang iiral. Subalit, totoong-totoo rin po na kapag nagkaroon ka na ng takot sa Panginoon at nadama mo na siya, parang ayaw mo nang balikan ang iyong nakaraan. Ayaw mo nang balikan ang iyong dating pagkatao sapagkat mas nananaig yaong pagmimithi mo sa Diyos ka na manahan. Kayo po, naramdaman nyo na ba gayon? Naraman nyo na po bang gayon? Mapapalad po kayo na nagmimithi na gayon nga na gawin ang pagtitibay para sa Ama. Alam nyo po, madali namang hindi maagaw eh. Mahirap pang mamalansya doon. Kung hindi ka pabihasa, hindi mo maunat-unat yung damit. Madali lang po pala. Kapag tinutokso ka na, nais ka nang tuksuhin na magkasala, alalahanin mo yung tinanggap mo. Madaling bawiin kapag nagpatokso ka. Kaya, mananalangin ka na, tutulog ka na, at sang iglap naman, para kang, kaya nga tinawag na hagibis ang Ama, parang kidlat na hagibis. Kung may mabilis, may hagibis. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang po, pinananaig ng iba, yaong pride. Tama po ba? Yung pride na, huwag mo akong ganyan-ganyanin. Sino ka ba naman para ako'y laitin mo? Di mo ako kilala, mayaman ako, matalino ako, may kapangyarihan ako. Subalit alam niyo po, pagyaon ng sinuko ng tao, dahil sa Ama, kahit na sino ka pa, mayaman ka, makapangyarihan at matalino ka, dahil ang alam mo, mas mahigit na dapat ay kamtin mo yung kalooban ng Ama, magagawa mong magpakababa. Hindi mo tiningnan ang sarili mo, masigit kang kinalugdan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa larangan ng paglilingkod sa kabanalan, kung minsan ay may paligsahan din ng tao eh. Ano po yung tinatawag na paligsahan? Lalo na kung magaling, kung dalubhasa, ayaw patalo. Pero alam niyo po, ang Kristo, hindi niya inalintana ang kapangyarihan at kadalubhasaan, di po ba? Kaya, hindi nakipaglaban. Hindi pinagyabang ang tinataglay. Kaya lang po, dyan sa gawa na yan, doon mo makikita yung taong hindi pa totoo. Huwag mo akong gaganyanin. Sino ka? Che, magaling ako sa'yo. At alam niyo po ba, ano pa yung kinatatakot ng tao? Yung maagawan ng pwesto. Kapag ang karangalan ng Diyos ang nasa sa'yo, at pinagbubunyi mo, hindi ka matatakot mawalan ka ng pwesto. Sapagkat kung paano ka binigyan ng pwesto ng Ama, siya lang makakabawi nun, walang iba. Tama po ba? At kung paano ka binigyan ng karapatan, siya lang magbibigay, bawiin din niyaon. Kaya kung minsan, sa pagkatakot na maagawan, gagawin yung lahat, nangingibabaw na yung pagkatao, para nang sa gayon, gagawin niya ng gagawin ang para sa pag-aagaw sa kapwa niya, sapagkat yun ang alam niya. Alam niyo po, pagka ganun ng tao, mahina espiritu. Kaya kapag malakas ang espiritu mo, hindi ka natatakot mawala ng follower, ng tagasunod baga, tagapakinig, sapagkat ang alam mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. At saka alam niyo po ba, kapag totoo ka, hindi kailangan ng paramihan. Aanhin mo libo-libo, milyon na tagasunod mo, kung isa man sa inyo'y walang paroroon. Dahil pare-pares kayong hindi pa totoo. Kaya mas mainam ang daan lamang ang bilang kung pare-pares kayong isa patutunguhan. Buhay ba ang Ama? Kaya ito ang maliwanag na habili ng totoong espiritu. Kapag ang taglay mo'y ako, anak ko,
Araw-araw patag ang isip at damdamin mo sa kapwa mo. Wala kang iniisip ni anong masama para sa kanya at ni hindi mo siya paghihinalaan sapagkat ang isip mo'y malinis. Pinuro ko ito, dalisay dahil ako ay gintong kumikinang at ang aral ko'y gintong buhay. Kaya kapag ako ang nasa iyo, espiritu kong nananahan, ni hindi mo iniisip ang pag-aalinlangan. Kaya't di mo pag-iisipan ang kapwa mo. Subalit anak ko, kapag mapag-isip ka pa ng di maganda sa kapwa mo, tao kang umiiral, wala ang iyong espiritu na mula sa akin. Kaya alam niyo po, nakakahabag kapag may nagsasabi, malakas ang espiritu, ngunit ang sinasabi sa kapwa niya ay iba. Naghihinala pa kahit kanino. Masama po yaon. Hindi sa Kristo't Ama yun. Ang mapaghinala ay demonyo. Sapagkat takot maagawan. Kaya gawa naman ang gawa. Samantalang ang ginagawa ng Ama, lihim niyang ginagawa, ngunit natatanyag dahil sa kanyang kapangyarihan. Buhay ba ang Ama? Kaya nawa kayong lahat, ito ang pagnilayan ninyo. Nais mo bang maging tapat? Nais mo bang maging totoo? Linisin ang isip mo sa kapwa mo tao. Huwag kang mag-isip na ba't gano'n si Juan at si Pedro. Ano pa kaya ang sasabihin niya? Ano pa kaya sasabihin ko? Kapag ang Diyos ang nag-atas sa iyo, ilunukal, iluluwal ang marapat na gagawin at sasambitin. Kaya't ang kanyang tinatawag na di malirip ng tao, siya'y abot na abot dahil ikay, anak niya, tuturuan ka rin naman. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan ang taong mapagmagaling at mapagpaliksahan sa kapwa. Hindi sa espiritong totoo yan. Espiritong huwad yan. Espiritong mapanlinlang. Kaya kapag gayon ang ugali ng isang tao, magnilay magbulay ng magbagong tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, maghari, ama't anak, Espiritu Santo ng liwanag, sa inyo'y mangungunat, maghahari ding ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa ibabaw ng mundo, ang nagpapakatotoo sa taong di nagpapakatotoo, sira ulo. Ang taong tapat sa taong hindi tapat, demonyo. Sapagkat ganun siya. Subalit kapag totoo at tapat ka, kapag nakakita ka at nadama mo ang kapwa mo'y katulad ng sayo, tuwang-tuwa ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, ang mithiin mo'y pawang sa'y kabubuti, makabubuti, at makapagdudulot ng mabuti. Kaya hindi mo alintana anuman ang iyong pinagdaranan sapagkat alam mo, kaya mo ito ginagawa, hindi ganang sa'yo, kundi ganang sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, masaya kang tumatalima. Masigla kang sumusunod sapagkat ang pagsunod mo't pagtalima, hindi ganang sa iyo, kundi ganang sa pag-aatas sa iyo. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Pinakamasaklap na maganap sa buhay ng tao, gumawa ka ng gumawa ng mabuti para sa iyo, para sa pagkakaalam mo, yung pala'y hindi nakatala ang mabuti mong gawa sa mangdakila. Sapagkat kaya ka pala gumagawa, hindi bukal, hindi totoo, walang pag-ibig, mayroon lamang hangarin kang maganap. At yan ang tinatawag na walang kwentang alay, walang kabuluhang ginawa. Kaya para magkaroon ka ng gantimpala at mabuting adhika sa iyo ng Ama ay igawad na gantimpala, gawin mong tama at marapat dito sa puso nagmumula. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya
Sa gawa ng tao, kitang-kita ng Ama kung papaano ang trato ng isang mayaman sa mahirap, ng trato ng mahirap sa mayaman. Kaya doon pa lang, makikita mo na bad record and good record kung alin. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pumunta ka sa isang dako sa mga hotel, mga class na restaurant, hotel, eat all you can. Wala kang makikita ang kumakaing mahirap doon maliban ng mga yaya, mga katulong, at mga sinama lang ng may pera. Pumunta ka sa karihan, turo-turo. Makikita mo puro yung simpleng buhay mahirap na nagtitipid para lang makakain. Subalit, sa palagay mo, dun sa kumain ng masarap, alin kaya ang nasyahan? Yung mayaman o yung mahirap? Yung mahirap, sapagkat ngayon lang siya nakalasap. Ngayon lang siya nakatikim ng ganon. Pero yung mayaman, pangkaraniwan na yan. Kaya kung mataas at mata pobre, naku, para ka naman ekang hindi nakakain bukas, sasabihin pang pangmamata sa'yo. Subalit hindi niya naunawaan na kaya kumain ng ganon yon dahil ngayon lang siya nakatikim nun. Sa palagay mo, yung nanghamak na nagsama na mayaman, may pakinabang kayang ganti ang Ama doon sa mabuti niyang ginawa na sa palagay niya? Meron ba? Wala. Sapagkat yun ang pagdamay at paggawa ng pagpapaimbabaw. Subalit, ang isang mahirap at kapwa sila mahirap, yung kanya na lamang, pinakain pa niya dun sa kapwa niya dahil pare silang nagugutom. Sa palagay niyo, mabuting ginawa nila. Yan po ang ibig sabihin ng Ama, na kapag gagawa ka, maging totoo sa puso mo. Para nang sa gayon, lahat nakarecord sa Kanya may ganti na hindi mo inaasahan. Kaya lamang po, sino kaya ang aabot nito at sino kaya ang magpapakatotoong gagawin nito? Ang taong totoo na nakadama at nagpapakatotoo na may takot na sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, iba't iba ang gampanin ng tao dito sa mundo. Sa iba't ibang gampanin man, isa pa rin ang humahatol at totoong husgado. Iba't iba ang kinakain ng tao sa lupa. Subalit, isa lang din naman, tiyan ang aabutan ng bawat kumakain. Mayroon bang pag kumain ng bibig mo, sa ibang tiyan, papasok yaon? Wala. Kaya alalaong baga, ano man ang ginawa ng tao, ano man ang kinain niya, isa lamang ang nagbigay buhay sa kanya. Kaya't ano man ang nilalasap niya at kinakain, tinatawag na pagkain, idiretso mo ang totoong pakikipagtotoo mo upang ang bawat ginagawa mo isang patutunguhan. Hindi aasahan mo'y doon, yun pala sa impyerno ang gawa mo, ang ganti ay gayon sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, tama po ba? Hindi katulad ng ang puso ay iisa, no po? Subalit ang bato ay dalawa. Tama ba ga? Kaya kapag ang puso mo ay nahihirapan kang huminga. Subalit ang bato, kapag ang isa umaandar pa, pwede ka pang mabuhay. Mga minamahal, ano ibig ituran? Dapat sa isang puso nyo na yan, lagi nyong tatandaan, isa lang ang manahan. Huwag ninyong gawing dalawa ang nananahan. Mabuti at masama, puot at pagmamahal. Kailangan pipili kayo upang sa gayon, diretso na mabuting gawa nyo sa Ama
ang ganti nito. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Lahat ng pawang mabuti ay alam ng tao, kaya lamang ang mabuti hindi magawa niya. Dahil walang gagawa ng kabutihang nasa sarili niya, sapagkat nag-iisa pa lamang siya, yung ganang kalamanan at lamang pagkatao. Subalit kung ang Espiritu ng Ama ang nasa sayo na, ang nais mong gawing mabuti, magagawa ng Espiritu, tinanggap mo na. Buhay ba ang Ama? Kaya, alin ang mahalaga at sinong mahalaga sa buhay ng tao? Espiritu Santo. Sapagkat pinag-isa ng dalawang makapangyarihan ng Diyos Ama at Diyos Anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nalulumbay ka ba? Mayroon ka na bang tinanggap? Nakilala mo na ba tinanggap mo? Mapapawi yan. Papawiin niya sapagkat ang di mo kaya, kayang gawin ang tinanggap mo. Kaya lang siguraduhin mo yung isa, huwag yung isa. Maliwanag ang nakatala. Sino ang taga-agaw ng mabuting binhi na hinahasik? Sino po? Si Beelzebul. Sino ang tagahasik ng mabubuting binhi? Si Kristo. Sino gusto nyo ngayon? Pagharian kayo ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Sa buhay ng tao, pag-aralan po ninyo. Dalawa lagi, mabutit masama, tuso. Anong katambal ng masama? Tuso, manloloko, manlilinlang, ano po? Ano pa? Mandaraya. Ano pa? Ano pa? Magnanakaw daw. Kaya nga, manlililang ka na, manluloko pa, mandaraya ka na. Di po ba? Eh, yung mabuti po, ano ang taglay? Mahabagin, maawain, ano po? Mapagmahal, mapagpatawad, mapagparaya. O, pare-pares ano? Eh, alin po gusto niyo doon? Mabuti, masama? Dito po sa lupa, kung walang manlilindang, walang malilinlang. Kung walang manloloko, walang maloloko. Kung walang matalino at tuso, walang mangmang na tinusuhan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, subalit pinakamabuti na mangyari sa iyo. Hindi ka ang nanloko, hindi ka ang nanlamang, hindi ka ang nadihado. Nandihado, di baling dinihado. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano ibig sabihin doon ng mga taong matatalino? Tanga, eka. Ano? Sa tao namang matalino sa pananaw ng Ama, mababa ang loob, mabuting anak niya. Alin ang gusto mo ngayon? Tanga ka sa pananaw ng kapwa mo o matalino ka sa Ama? Eh, kagaling po talaga ninyo, no? Napakagaling ng tao. Galing talaga, ano po? Alam niyo po, dito nakikita na talagang may alam kayo eh. Subalit, nakakatuwa po. May mga taong ang galing magsalita, ang galing magsalita, ang galing magsalita, magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng mabubuting salita, kulang sa gawa. Ano po ang nais ng Ama? Magaling kang magsalita.
o magaling kang maggumawa? Mabuti ang gawa. Ano po nagagawa ng tao? Gumagawa o nagsasalita? Salamat po sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay na buhay ang Diyos, di po ba, hindi ka naman maaring magtrabaho kung sabi ng tao ay tanga ka, no? Wala kang alam. Kaya kailangan mo rin ng katalinuhan. Kaya sabi ng magulang, pamanang mainam ay ang pinag-aralan. Subalit sa pananaw po ng Espiritu at sa katotohanang talino mula sa Ama, ang tunay na pamana ay ang kabanalan. Sapagkat kapag ang anak mo ay mulat sa katotohanan at marunong sa kabanalan, hindi mapapariwara at maliligaw sa buhay. Tuturuan ng Ama kung paano makapamuhay ng marangal. At magiging matalino na rin siya sa pamumuhay sa sanlibutan. Sapagkat lilis siya sa mga hindi tamang gawa. Subalit sa katwiran ng tao, ang pamana ay ang pinag-aralan. May pinag-aralan na maraming nakapag-aral, subalit ang buhay ay hindi maganda ang naganap. Naging sugarol, naging babaero, naging lasenggero, kumikita man, subalit walang nangyayari. Subalit ang taong naipundasyon sa mabuting pagpuugalit kabanalan. Ang bawat araw niya, mithiin niya'y pawang kabutihan, kaya't itinuturo ng Panginoon ang mabuting buhay. Sa simple man masaya, ang taong naging matalino at sobrang talino, hindi kontento't kasya sa simple, kailangan sige pa ng sige. Kaya ang pagal na katawan, pagdatal ng kamatayan, ni hindi nakapagpahinga. Inabutan na ng hanap buhay, sulong pa ng sulong, patay na, iniisip pa'y pera. Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yan? Apo kung tsinghe, ba't paano pang makapag-iisip yung patay?
patay na yung kanyang katawan. Nagsasalita pa yung isip niya, sabi niya, pera ka. Ano, ang pera ka. Buhay po ba ang Diyos? Subalit yung Ama ang nasa puso niya at isipan, Diyos ko, ang kaluluwa ko'y iligtas mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ano gusto nyo? May perang ligtas ka pa o may perang sa impyerno? Kahit na nung ginagawa mo sa lupa, nagkakamal ka ng salapi, magpakatotoo ka sa iyong salita at gawa sa Diyos na dakila. Kay palad mo, may kayamanan ka na, mayaman ka pang paghaharian, makaparoron sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kung pagpapaimbabaw ang gawa, kahit na marami kang binigay, hindi pa rin yan totoo sa Ama. Kaya para ka lang yung taong walang nagawa. Kaya yamang ikay gumagawa, huwag kang nandidihado ng kapwa, yung hindi makalaban sa'yo'y sige ka lang. Yung kayang-kaya mo, para ka kusino. Yung hindi mo kaya, baw ka ng baw. Mga mahal, ang nais na Ama, may kakayahan sa iyo at walang kayang labanan ka, pantay lamang sapagkat siya ang nangingibabaw sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pawang katotohanan, walang pakli, walang pagkabula at hindi kayo dinadaya. Magbukas kayo sa banal na aklat. Doon nyo lahat matutunghayan. Ang pawang katotohanan sa inyo ay tinuturan. Kaya ito'y hindi katang-isip lamang at hindi ito parabula, kundi ito'y pawang katotohanan na ang taong tatanggap at maniniwala, mababago ang diwa, puso niya ay magbabago ring ganap. Kaya ang lahat ng mabuti pawang gagawin at aadikain, kaya ang pawang mabuti siyang kanyang kakamtin. Pagpalain kayo. Nekaramaneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Relax po para hindi nahihirapan ang puso. Taas mo nga. Ayan po ang patotoo kahit na tinetherapy, ano. Hindi po. Yung ano po ba therapy sinasabi ninyo? Hindi po. Hindi lang po yun ang therapy yung tinatawag. Yung pinamamasahe therapy din po yun. O ba? Malikit na. O. Matigas na. O. Babalik po ba kayo? Tumayo nga kayong dalawa. Magkabundol pa yung kamay nyo. Left and right. Pwede kayong magkawitan. Di ba? Oh, natawa kayo. Iyak ka nang iyak eh. Sige.
Sige po, sabi nyo, Kenny, makota na. Oh, sige nga, tingnan ko nga. Oh, left and right. Hindi kayo pwedeng magsabay. Parehas kayo ano? Kaya nga, nako. Left and right. Apo. Mas mahirap yung right kaysa sa left. Lahat po na yan walang hindi mahirap dahil hindi ka makagalaw, no? Pero sa larangan ng pagte-therapy, mahirap po yung kasi connected sa reverse yan Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. O, kayo po. Kaya kung papetik-petik na lang sasabi, pasimple-simple na lang nakaramdaman din na yung dinidibdib. O, di po ba? O, patulan mo, tingnan mo. Kaya, siya hindi pa. Nasa kanan ba yung puso mo? Ay, nako. Inverted. Mayroon pong sinisilang na isa lang ang bato. No? May sinisilang na isang bato malaki, yung sa maliit, meron naman talagang pantay. Ano? Tingnan nyo po. Hindi naman sasabihin na abnormal ba yung inanon. Pero bakit nagaganap yun? Kaya kapag sinilang kang puro normal, puro normal ang yung mga mechanism na tinatawag, bay magpuri ka sa Panginoon. Ano? Kilalanin mo siya, tanggapin mo siya. Pagharian ka ng Ama, malubos ang galak mo at huwag kang mawawalay at papakahirap. Parang di ko na nakikita yung si Christina. Sabi ko na nga ba wala na sa Lunes Kaya, nakaraos na siya. Tiyan na natin sa patubig. Gusto mo? Pinatest mo na ba yung dugo mo? Oo. Sa gamot yan. Tingnan nyo po, kaya paano sasabihin ng tao na sa gamot ang kagalingan? Sa Diyos ang kagalingan. Totoong-totoo po yan. Hindi sa gamot ang kagalingan. Ang kagalingan ay sa Diyos. Mga instrumento lang po iyang gawa ng tao na ginagawa ng tao at ginagawa, nilalagok ng tao.
Buhay po ba ang Diyos? Katulad mo, 10 days ka sa ospital. Pero hindi ka gumaling. Kaya, huwag manghamak yung tao. May nagsabi, hindi kami ka naniniwala sa'yo. Naniniwala lang kami sa nag-aral. Wala kang espiritu. Sabi ko, sino espiritu na sa'yo? Kakatakot ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pagka ganon, tawanan mo ang sinabi. Magalak ka at magpuri. Nakilala mo ang Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, lahat po kayo, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay, at ang Diyos ay kagalingan ng kaluluwa at katawan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pangalang Jesucristo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Sa pamamagitan ng anak na iulat ang tama't tumpak, napakita ang totoo at ang katotohanan ay naibaba sa pinagmulan niyang Ama. At sa pamamagitan ng Jesucristo na Espiritong tinaglay, nagawa ang marapat, subalit namatay at muling nabuhay. Subalit ang Espiritu Santo'y wala nang kamatayan. Kaya kung sa puso mo't isipan, nasa sayong Kristo, buhay na siya at di na mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, magaganap na ang pag-asa, matutupad na ang ligaya, at di kayo magiging talusirang anak ng Ama. Kaya di nyo nakakamti ng mag-alinlangan sa magagawa niya. At kapag patuloy na ang pag-asa'y nasa inyo, magaganap ang kayo ay magalak ang damdamin. Sapagkat araw-araw, may liwanag sa isip mong may Diyos Ama ka. Totoo po ba yan? Kung hindi totoo, bahala kayo. Ngunit dahil totoo, manalig magtiwala ka, kakamtin mo ang grasya. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo, mga mahal. Paano po ba yan? May bukas pa sa inyo buhay. Bawat araw may makakanta, amay sa tuwina mayroong nakalaan. Huwag sumukot magdamdam sa iyong nakakamtan. Manalig ka at magtibay, huwag kang susuko habang buhay amay tanggapin. Sa iyo'y tuwirang ay buhay, lagana sa daigdigan, ang mabuti niyang handog sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nakikipagtipan, nag-alay upang madama ng bawat anak niyang mahal. Kaya't halina kayo, tanggapin siya ng buong lakas, buong tibay, buong galak, sa isip, sa salita, at sa gawa.
Mabuhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Patuloy na manahan sa diwa ninyo ang bawat hinasik na mabubuting binhi. Magsitubo at huwag mithiin na ito'y maagaw ng kalaban at mga matay, mainis at hindi magsuhol. Mithiin ninyong sa tuwina ay magkaroon ng suhol at mamunga ng mamunga upang lahat kayo'y makinabang sa Ama. Pagpalain niya kayo. Paano po ba yan? Bukas po bumalik kayo kung kalooban nyo, babanyusan kayo. Ikaw rin, babanyusan ka. Ano? At may paiinom sa'yo. Teka, pwede po ba wala ng bendisyon? Kasi po mayroon kaming oras na habulin. Kakain pa po yung mga alagad. Kain na kayo mga alagad, mga kaps. Sige po. May mission po kami.